napakaganda ng motorcade caravan ngayong araw. Malaki, maraming nag-participate at naging mapayapa. Yung sa Cebu, ang nagulat kami dahil katulad ng nabanggit mo, 3 beses kaming hinarang. Maraming checkpoints, pati yung mga gustong umattend, hinarang nila. Pagkatapos nung pupunta kami ng Puentes Menia kasi Freedom Park naman yon at doon nakasara kami magtitipon-tipon. Hindi kami pinayagan. Sabi daw may mga ginagawang construction doon na yung tinatanggal daw yung mga Christmas tree. So, ginawa namin, pumunta na lang kami doon sa lugar ng magdi-disperse na kami. Nagsalita kami ng maikli sa mga kasama, nagpasalamat kami. At matapos noon, nung pumasok na kami, umiinom ng tubig, nagkakape. Siguro mga 10 minutes, lumusob yung mga pulis. Pagkatapos nga, inaresto yung, nung unang, pagkakalam ko 7, kinuha yung mga motor, mga 10 motor yon. Nung lumabas kami, ayun, nagkaroon ng konting kaguluhan, nagnegosasyon, tapos si Jun Abines nga, yung isa sa mga leader doon sa Cebu, sabi niya, ako na lang po ang susurrender dahil ang panawagan ni Jun Abines at pakiusap niya, wag nang idama yung mga iba pang motorista at saka yung mga motor na kinumpiska. Ganun na nangyari. Napakawalan naman yung mga motor at yung mga motor, yung dalawa ata na naiwan sa presinto. Pagkatapos, ngayon lang siya, kung di ako nagkakamali, kaninang umaga lang siya pinakawalan sa Cebu. Medyo ibang klase talaga. Hindi maganda yung naging experience namin. Talagang parang pinapakita talaga yung yung lakas ng kapulisan, ginagamit laban sa atin, na ang katotohanan tapos na naman. Wala na, peaceful na, wala na dapat issue. Pero ginawa pa rin nila yon. Ibig sabihin na, Kong Mike, wala kayong ginagawang masama dyan at bigla pa kayong gustong hulihin, no? Kung kailan tapos na yung Yes. ano nyo. Tapos na. Nagbigay ng pagkain, tapos nagulat pa nga kami yung mga motor nakapark doon sa bangketa, which is a private, kaharap ng private property kung nasan kami. Inurong pa nila, tapos ang sabi, niharang pa daw sa kalye, obstruction of traffic. Kung titingnan mo naman, ang luwag ng kalye, wala nang dumadaan dahil maaga pa rin naman yun. At doon sa kabilang kalye, ang dami nakaparadang kotse, wala silang ginambala doon. Pangalawa, alam mo naman yan, tapos na nga eh. Ano ba ang pagsabihan nila na baka pwedeng itabi yung motor, which I don't think na may obstruction talaga. At ang pangatong nakakagulat, nagdatingan sila. Siguro mga dalawang van na mga SWAT team, may long arm. Ang mga pulis na dumating, humigit kumulang siguro mga 50 pa para puntahan lang kami. Kung ako'y nagtataka lang, bakit si Jun Abines ang hinuli, hindi kayo? Diba? Or kung sino man, bakit mag-isa lang siya? Hindi ko rin alam dahil yung isang kasama ko doon, si Jimboy, isa din sa mga leader, sabi niya, sige, huliin nyo na lang ako, huwag nyo kunin yung mga tao. At kami din, nandun naman, nasa harapan. Pero ang katotohanan, talagang dapat wala silang hulihin eh. Dahil tapos na yon, wala nang ginagawa yung mga tao. Kung ang rason nila, for example, is galit sila dahil wala daw permit o galit sila dahil yung nagugulo yung ASEAN meeting doon, maintindihan ko pa na kung doon mismo kami hinuli. Pero kung talagang tapos na, wala na kaming ginagawa at doon lang sila pumasok. Kaya ko to natanong ko kasi alam ko wala naman dapat hulihin, no? Kaya lang, meron ng harassment before sa kanya eh. Baka konektado to, hinanapan lang ng butas para tuloy-tuloy yung harassment. Gusto lang siya talagang patahimikin. Totoo yun. At ang isa pa rin doon, siguro parang sinisignal nila yung Cebu na huwag kayong kumilos ng ganyan. Kung hindi ay, yun, kagawa namin kayo ng kaso, huli namin kayo. Tama yan eh. Nangyari yan kay John. Pero alam mo, in the past daw, hindi naman kinikwento ng mga kasama natin sa Cebu, sila Moises, wala naman daw silang ganyang nararanasan. First time nilang nakakita ng ganitong paggamit ng dahas o yung ganitong klaseng panunupil na hindi kami makapagsalita, hindi kami pwedeng gumawa ng... Kasi Freedom Park yung Puentes Menia eh. Pwede na kami pumunta doon at magkaroon ng maliit na programa, pero talagang ginigipit nila. Kong, Master Judea po. Nabanggit nyo po at napanood naman natin, yung live nyo po, napanood ko, na meron pong mga kinukuhang motor, mga sasakyan, at tapos na po yung rally nun, tapos na po yung motorcade. Ano po yung sinasabi nilang rason kung bakit bakit po sila nanguhuli at ilang sasakyan po ba yung nahuli nila, hinuli, at kumusta na po itong mga hinuli na ito?
Actually, Master Judea, nung nasa loob kami, lumabas nga ako. Sabi ko, oh, ano ba to? Kung mapapansin mo dun sa live ko, sabi ko, tapos na nga, ba't nanggugulo pa? Ang sabi sa amin, kailangan daw may maaresto. Kailangan daw may makulong. At kailangan may mga makumpiskang motor. Sabi ko, ano ba naman kayo? Tama na, tapos na. Kaya nga parang, ngayon ko lang sasabihin siguro, yung kay John, nagkaroon pa ng usapan. O sige, ikaw na lang ang ikukulong para mapakawalan tong iba. Kailangan kasi, kumbaga may kota na may makulong.